Kasong kriminal, inihain laban kay Libiste plus 24 billion na multa. Ay, Diyos ko. Ito yung kay Yusik Clear, no? Ilang minutes to? 16 minutes. Sige, bilisan natin to. Last. Let me respawn in Rome, please. Yes. Our city currently has a population of 9. Problemado dito si A farmer? Libiste, I sigurado. definitely need you. Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno, at ang kwentuhan po natin ngayon ay tungkol dito sa pangakong napako. Yung tungkol po sa kaso na isinampan ng DOE Secretary na si Garin versus the Representative of Batangas na si Leandro Leviste. Kung matatandaan nyo po, ilang beses po natin itong tinapik ng mga nakaraang buwan, yung kasagsagan ng issue na to. At doon ay kinukondena natin si Congressman Leviste dahil sa pagpapabaya sa kanyang tungkulin. Kasi noong 2019, binigyan ng solar para sa bayan ng isang 25-year legislative franchise sa ilalim ng Republic Act No. 11357. Sa kanya to solar para sa bayan kay Leviste. Ngayong 2026, ang prangkisang ito ay nasa gitna ng isang 24 billion legal na labanan sa Department of Justice. Kinasuhan ng Department of Energy si Congressman Leviste. Ano po ang akusasyon? Ayan, kahit malayo pa ang araw ng patay, may akusasyon na ghost projects at may corresponding 24 billion penalty, no? So, inakusahan ng Department of Energy ang kumpanya ni Leviste, yung solar para sa bayan, ng pagkakaroon ng mahigit na 28 ghost contracts o mga proyektong hindi man lang nasimulan. Akala mo meron, pero wala. Dahil sa hindi pagtupad sa 12,000 megawatts na commitment, pinatawan sila ng dambuhalang multa, 24 billion pesos. So siyempre, pag nagdidemanda ka, ano ang ebidensya? Ang ebidensya, franchise flipping, no, sa MGen. Ito pong MGen, ito po yung pag-aari po ng mga Pangilinan, Manuel Pangilinan at ang Meralco. Sinasabi kasi ng Department of Energy na ang pagpasok ng MGen, yung Meralco Power Gen Corporation, bilang partner ay isang anyo ng pagbebenta ng franchise privilege. Hindi mo kasi pwedeng ibenta yung franchise privilege. Ginamit di umano ang prangkisa upang pataasin ang halaga ng kumpanya, no? Para maibenta ang kontrol nito sa mga higanting korporasyon sa halip na magsilbi sa mga liblib na lugar. Ang purpose kasi nito para mailawan mo paliwanagin mo yung mga liblib na lugar gamit ng solar. Yung solar po yan yung pong enerhiya na nanggagaling sa sikat ng araw, no? So para magkaroon ng liwanag, no, sa mga liblib na lugar. Pero siyempre, as usual, depensa si Leviste. Anong depensa? Ipso facto revocation of the franchise. Yan yung depensa niya. So, meron daw kasing clause sa kontrata sa franchise. So dito, mariing itinatanggi ni Leviste ang flipping. Ang kanyang pangunahing legal na depensa ay ang Section 13 ng Republic Act 11357. Ito daw prangkisa ay ipso facto revoke o sa Tagalog, automatiko nang binawi noong taong 2021 pa dahil sa hindi pag-operate sa loob ng 2 taon. Hindi daw siya nag-operate ng 2 years, kaya ipso facto revoke. No? Para sa kanya, patay na ang prangkisa. Kaya wala na siyang obligasyong dapat panagutan. So patay na daw yung prangkisa. Mahilig sa patay ito. Ghost projects, ghost contracts, ngayon naman patay na yung prangkisa. So, siyempre, pag may mga ganyang depensa, may counter-argument ang Department of Energy. Ano yung counter nila dyan? May doktrina tayo na tinatawag na mora acipiendi. Ayan, so papaliwanag natin yan. Ano ba yung mora acipiendi na yan? So dito, ipinapasok ng Department of Energy ang prinsipyo ng mora acipiendi na ang ibig sabihin ay default of the debtor obligor. Ito po ay nakasaad sa ilalim ng Civil Code of the Philippines. Favorite, question in the burden. Paminsan-minsan tinatanong yan. So, ano ang mora acipiendi? Ito ay ang sadyang pagkakaantala o hindi pagtupad sa isang obligasyon sa takdang panahon. Sa ilalim po ng prangkisa, ang solar para sa bayan ni Leviste ay mayroon pong positive obligation na magbigay ng serbisyo. Ayan, yung positive obligation. Although, siguro, i-discuss natin sa separate episode, pero nasa civil code din yan, no? Sa ilalim ng mora acipiendi. Ang argumento ng DOJ, ng Department of Energy dito ay ang automatic revocation ay hindi isang escape tunnel para takasan ang pananagutan. Ang pagkapaso, no? Ang pagkapaso ng prangkisa ay bunga ng mora ng kumpanya, mora, default, pagkakaantala or hindi pagtupad sa isang positive obligation. Sa madaling salita,
no? Hindi dahil namatay ang prangkisa ay wala ka ng kaso. Namatay ang prangkisa dahil pinabayaan mo to. Yun yung mora. At sa ilalim ng Public Service Act, ang sadyang pagpapabayang yan ay isang krimen. Maalala nyo sa mga estafa cases, di ba? Pag meron kang ginastos na pera, hindi mo na isole doon sa pinakunan mo ng pera, dinimanda ka, tapos after the demand, sinoli mo, hindi pa pwedeng wala ka na obligasyon. May criminal responsibility pa rin doon. Kapag tinuluyan ka ng taong inistapa daw, na ginawan mo ng istapa, pwede ka pa rin ituluyan nun. Ganun yan. So, okay? So, ano legal basis natin dito? Yung Public Service Act, yung Republic Act 11659. Nagpaparusa sa willful neglect ng obligasyon sa publiko. Multa yan hanggang 12 taong kulong. Yan yung sinasabi ng Republic Act. Sa ilalim naman ng Revised Corporation Code, sa ilalim ng Section 18, meron tayong tinatawag na prinsipyo o doktrina na piercing the corporate veil upang direktang mapanagot ang mga opisyal kung may indikasyon ng pandaraya. Yung piercing the corporate veil, yung pag nagtatago, nagtaklob ng kumot o kurtina yan, pwedeng silipin yan para malaman, may fraud sa parte mo, kaya pwedeng silipin ng gobyerno ngayon yung tunay na intention mo. Okay? So, dito sa Mora CPND versus automatic revocation, magkakaalaman tayo dito. Dito nagkakaalaman ng talas ng batas. Gagamitin ng gobyerno ang mga sumusunod na prinsipyo para tapatan ng depensa ni Libiste na sinasabi niyang may automatic revocation clause doon sa franchise privilege na ibinigay sa kanya ng gobyerno. No? So, tingnan natin uli yung Mora CPND, yung default of the obliger. Ang obliger dito si Libiste. Ito yung sadyang pagkakaantala o pagkaantala o hindi pagtupad sa isang obligasyon. Sa ilalim ng prangkisa, ito pong solar para sa bayan ni Libiste ay may positive obligation na magbigay ng serbisyo sa publiko. Pero hindi niya ginawa ang kanyang obligasyon sa publiko. Yung magbigay ng kuryenteng mura, upang lumiwanag ang mga liblib na lugar. Di ba? So dito, ang argumento ng Department of Education na yung automatic revocation na yan ay hindi isang escape tunnel. Binanggit ko kanina para takasan ang pananagutan. Yung pagkapaso ng prangkisa ay bunga ng mora. Kapabayaan, default ng kumpanya ni Libiste. Hindi dahil namatay na ang prangkisa ay wala ng krimen, namatay ang prangkisa dahil sa sadyang pagpapabaya ng isang tao. At ang pagpapabayang iyon ang pinaparusahan ng Public Service Act. Diba? So, alam nyo po yung franchise, yung legislative franchise, no? Public trust yan no? At meron na pong desisyon ng ating Korte Suprema sa kaso ng Associated Communications versus National Telecommunications sa NTC. Ang sabi po ng Korte Suprema dito ay ang prangkisa ay isang public trust. Hindi isang simpleng paninda na pwedeng i-flip. Ang paghinto ng operasyon na nagresulta sa automatic revocation ay itinuturing na pagtataksil sa tiwalang ibinigay ng Estado o ng publiko. Kulpa kontratwal yan at bad faith. No? Kapag ang dahilan ng pagkapaso ng prangkisa ay ang iyong sadyang hindi pagkilos, dito naman kitang-kita hindi siya kumilos di ba? For 2 years, hindi niya inaksyonan. Kahit nga isang poste, walang naitayo Itong solar para sa bayan. Allegedly, clap niyan, attorney. Reports that we have read. No? So, yung hindi sadyang pagkilos upang bigyan daan ng ibang mas kumikitang negosyo. Gaya nung naging deal niya sa MGen, sa Meralco, na pag-aari ni Pangilinan. Ang default mo ay, ang default ni Libiste dito ay itinuturing na bad faith. Sa ilalim po ng batas, ang administrative debt ng isang lisensya ay hindi nagpapawalang bisa sa mga danyos, sa damages at kriminal na pananagutang na ipon bago ito mapaso. So, hindi pa pwedeng sabihin ni Libiste yan na revoke na automatically revoke ang lisensya ko. So, hindi na ako pwedeng kasuhan dito. So, mahirap yun. So, dito kasi, palagi niya sinasabi, ang obligasyon niya ay naglaho na kasabay ng prangkisa noong 2021. This was the time na talagang automatically na-revoke yung kanyang franchise. Yan ang ini-invoke niya ng ini-invoke, no? At pero hindi po yan depensa, no? Yung default niya na yon, yung hindi niya pagkilos para tuparin ang kanyang positive obligation pursuant to the existing laws ay meron pa din yan talagang kaakibat na kriminal na pananagutan sa ilalim po ng ating batas. Hindi niya pwedeng sabihin yan na isang parang escape tunnel niya. Okay? So, hindi pa pwedeng sabihin na
bawi na yung yung lisensya, so quits na tayo. Wala na akong pananagutan diyan, no? Pero alam niyo po, uulitin ko ulit, ang pagpapabaya, no, ay may katumbas na multa at kulong sa ilalim po ng ating batas. Para sa mag-asawa, no, binuntis mo, pinakasalan mo, pagkatapos noon nilayasan mo, inabandon mo. Hindi po pwede yun, no? Inabandon mo yung obligasyon mo sa anak mo, pwede kang sampahan ng petition for support para sa bata, no? Hindi pa pwede yung iiwanan mo na lang yung kabayo ng basta-basta at pinatay mo yung kabayo sa gutom, kaya parurusahan ka, no, ng ating batas. At ngayon, ang tanong dito, bakit ito delikado kay Leviste, itong nangyari na to sa kanya? Sa jurisprudence ko po kasi, yung mga naunang desisyon ng ating Korte Suprema, ang paglabag po sa isang public service contract ay hindi natatapos sa pagkansela lang ng kontrata. Ayon po sa prinsipyo ng culpa kontraktual, no? Pag pumasok ka sa isang kontrata sa gobyerno, katulad ng prangkisa, nangangako ka na gagamitin mo ang iyong due diligence, no? Kung ang dahilan ng automatic revocation ng iyong sadyang hindi pagkilos upang paboran, no, ang isang o ang ibang negosyo mo, no, yung dealings mo kagaya ng sa MacGen o sa MGen ng Meralco, ang mora o default mo ay tinuturing na bad faith yan. Okay? So, kung tatanggapin ng DOJ ang depensa ni Leviste, magiging president ito na ang sino mang may prangkisa ay pwedeng kumuha nito, huwag gamitin sa loob ng 2 taon, ibenta ang kumpanya sa iba, at sabing, bawi naman ang prangkisa ko eh. Wala na kayong habol. Quits na ako eh. Na-revoke na automatic yan by operation of law in 2 years time. So, pero hindi pa pwedeng gano'n. Kasi kung susundin natin yung mora as CPND, definitely ang sasabihin dito ng Korte Suprema. Hindi ko pinangungunahan yung Korte Suprema. Ito ay opinion na legal natin. No, base sa umiiral na batas at base sa mga jurisprudence natin. So dito, kung susundin natin ang mora as CPND doctrine, ang pagbawi ng prangkisa ay simula pa lamang ng iyong pananagutan. Dahil ang 7 taong paghihintay ng publiko sa kuryente ay may katumbas na danyos, perwisyos at parusang kriminal. So, kung sinasabi mong quits tayo, hindi pwede yan, bata. No? May pananagutan ka sa ilalim ng batas. Lalong-lalo na kung paiirali natin ang doktrina ng mora as CPND. Wala kang lusot yan. No? Ito, legal na opinion lang natin. Ito, pwedeng tamang-tama, pwedeng hindi tayo tama, lalo na kung ang magbibigay ng opinion ay ang katunggaling mga abogado. Okay? Ang depensang automatic kung bawi na ang prangkisa o automatic revocation ng prangkisa ay isang technical na paraan para sabing wala ng jurisdiction ang DOE. Maliwanag na pag-iwas yan sa jurisdiction ng Department of Energy. Pero ang mora CPND ay ang moral at legal na anchor ng gobyerno para sabihin may atraso ka pa rin sa bayan, bata, dahil sa iyong sadyang pagpapabaya. Yun Okay? lang. So, nandito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno. At huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share, mag-subscribe dito po sa aking YouTube channel upang patuloy tayong may matututunan na mga probisyon ng ating mga batas, jurisprudence. Salamat, attorney. Ay, grabe. Nako po, Leviste, malaki problema mo ngayon. Di ba, Sir Leonardo, Allen Valencia? Diyos ko po. Karma na nila yan. Diyos ko po. Actually, meron pa nga no? Nagdebate si Deputy Speaker Suarez saka si Levite sa Kamara. Dito ba yun? Pakita ko. Maiksi lang. Sana na-share ko yun. Ito, pakinggan natin ito, saglit. Saglit lang. Magkukunwari tayo dito, bago ko pa papangalanan ng ibang mga nakatayo sa Kongreso ngayon na balita ko ay may mataas na presyo ng bilihan sa kanilang mga eleksyon na itanggi natin dito. Tumatawa lang si JJ Suarez, Na talamak ang vote buying at mataas na spending sa mga kampanya sa Pilipinas. So Relief yung goods. foundation po niyon ay yun ang nagamit na Hindi yan paraan ginastos ko sa kampanya. Kasi patuloy akong namimigay pa ng tulong after the sa aking campaign. distrito. Opo. Pero kaya ako po binubuksan ito ngayon
Kasi wala akong itinatago. Agoy. Naka-post sa Facebook yung mga ipinamimigay ko. Kasi yan ay hindi kapalit ng boto. Gusto ko lang malaman dahil sinabi niya mas mataas ang gastusan. Magkano po bang ginastos mo sa election mo? Actually, nasa Facebook po, namimigay ako ng libreng school supplies, ng libreng bigas pag may kalamidad, ng Christmas package, lahat po yan, personal ko pong gastos pag walang eleksyon. Magkano po? Nasa Facebook po, lahat ng ginastos ko at inanunsyo ko naman na ako po ay nag-donate sa aking foundation ng 6 billion pesos Wow. para sa mga estudyante at mga typhoon victims. Para Ako lang po maintindihan ko, Mr. Speaker, Biro mo guys, 6 billion ang dinonate niya sa kanyang foundation. Ilan ang pera nila Lustay na dumaan sa AMLAC? 6.6. Ako, kayang-kaya pala ni Libiste yun, mga kakabsat. Nagdo-donate lang siya ng 6 billion. Ay di wow! kasi, di ba, sabi, Ako po ay hindi magkano ba sisinungaling. nagastos nyo? Dahil sinabi ko nga, sinagot ko na, ako ay may foundation na nag-donate ng Inulit. ako ay may So yung foundation ninyo yung gumastos sa kampanya ninyo na 6 na bilyon? Tama po ba yun? Hindi po. Ang sinasabi ko, ako ay may foundation na nagbibigay ng school supplies at bigas at relief So yung goods. foundation po niyon ay yun ang nagamit na Hindi yan ang paraan ginastos ko sa kampanya. Kasi patuloy akong namimigay pa ng tulong after the sa aking campaign. distrito. Opo. Pero kaya ko po binubuksan ito ngayon kasi wala akong itinatago. Agoy. Naka-post sa Facebook yung mga ipinamimigay ko kasi yan ay Nasa hindi Facebook kapalit ng niya. boto. At ayaw ko na magkukunwari tayo dito bago ko pa papangalanan ng ibang mga nakatayo sa Kongreso ngayon na balita ko ay may mataas na presyo ng bilihan sa kanilang mga eleksyon na itanggi natin dito na talamak ang vote buying at mataas na spending sa mga kampanya sa Pilipinas. Ang pinupunto ko lang po ngayon ay sa mga nakalap kong impormasyon, si Garjola ang gumastos para sa mga rekto sa Batangas. Magkukunwari tayo dito bago ko pa papangalanan ng ibang mga nakatayo sa Kongreso ngayon na balita ko ay may mataas na presyo ng bilihan sa kanilang mga eleksyon na itanggi natin dito na talamak ang vote buying at mataas na spending sa mga kampanya sa Pilipinas. So Relief yung goods. foundation po niyon ay yun ang nagamit na Hindi yan ang paraan ginastos ko sa kampanya. Kasi patuloy akong namimigay pa ng tulong after the sa aking campaign. distrito. Opo. Pero kaya ko po binubuksan ito ngayon kasi wala akong itinatago. Naka-post sa Facebook yung mga ipinamimigay ko kasi yan ay hindi kapalit ng boto. Gusto ko lang malaman dahil Ulit na. O, sige, patalastas lang yun mga kakabsat. Diyos ko po, Rudy. Alright, so mag-last topic na tayo, Sir Leonardo. General Gademet, mag-last topic na tayo po. Ito po, puntahan natin si